Isipin mong nanonood ka ng isang mukbang video. Yung content creator, mukhang maayos at mabait, mahinhin magsalita, palangiti at todo effort sa pag-feature ng mga lokal na pagkain. Parang simpleng tao lang na madaling lapitan, medyo mahiyain pa nga. Kapag nagustuhan mo ang kanyang personalidad, tiyak na papanoorin mo pa ang iba niyang videos, baka i-search mo pa siya para mas makilala mo. Pero paano kung sa pagre-research mo, bigla mong matuklasan na dati na pala siyang nakulong? At ang dahilan, kinain niya ang katawan ng isang tao. Oo, totoong nangyari ito. At bago pa man naging bahagi ng araw-araw na buhay ang internet, naging mainit na talakayan na sa buong Indonesia ang paksang ito. Ito ang kwento ng isang lalaki na nagsilbing panakot sa buong henerasyon ng kabataan noong early 2000s. Isang pangalan na hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ang marami kapag nababanggit. Si Sumanto, ang lalaking tinaguriang kumain ng bangkay. Noong January 11, 2003, matindi ang init sa Indonesia noon. Karamihan sa mga tao ay nanatili sa loob ng kanilang tahanan, nagpapaypay o umiinom ng malamig na tsaa para maibsan ang init. Ngunit sa isang tahimik at payapang baryo sa Purbalingga, may nangyaring hindi inaasahan. Isang libing ang isinagawa sa araw na iyon. 16 na oras pa lang ang nakalipas mula nang ilibing si Aling Rina, isang 81 taong gulang na babae, nang mapansin ng mga residente na tila hinukay ang kanyang puntod at ang bangkay sa loob nawawala na. Kinilabutan ang buong komunidad. Mabilis nilang ipinagbigay alam sa mga otoridad at nang magsagawa ng investigasyon, isang linya ng bagong hukay na lupa ang nagturo sa isang maliit na kubo sa gilid ng baryo, gawa sa kawayan, sira-sira at halos wala ng maayos na bubong. Doon nagtapos ang tahimik na hapon at nagsimula ang isa sa mga pinakanakakakilabot na kaso sa kasaysayan ng Indonesia. Dumagsa ang mga tao. May isang nagsabi na, nandyan siya, nandyan ang mga buto ng ninakaw na bangkay. At totoo nga, may mga buto sa loob ng kubo. Dumating ang pulis at agad inaresto ang nakatira roon, isang lalaking nagngangalang Sumanto. Tahimik ang lahat habang inaakay siya palayo habang nakaposas. Isang tanong ang tumatakbo sa isipan ng lahat. Kinain niya ba talaga ang bangkay ni Aling Rina? Mabilis kumalat ang balita kahit wala pang social media noon. Lahat ng dyaryo, radyo at usapan sa kanto, si Sumanto ang paksa. Pero mas nakakagulat pa ang sumunod na nadiskubre. Si Aling Rina, ayon sa mga otoridad, ay hindi lang pala ang tanging biktima. Ngunit sino nga ba talaga si Sumanto? Ipinanganak si Sumanto noong March 3, 1972 sa Purbalingga, Central Java. Siya ang panganay sa 5 magkakapatid. Mas maayos ang kalagayan ng kanilang pamilya kumpara sa ibang mga residente sa baryo. Mas malaki ang kanilang bahay at noong bata pa siya, nakakabili siya ng mga laruan at damit na hindi kayang ma-afford ng ibang bata sa kanilang baryo. Ang kayamanan ng kanilang pamilya ay mula sa minanang lupa at mga ari-arian. Nag-aral si Sumanto sa Pelumutan Elementary School at tinawag siya ng mga kaklase sa palayaw na Suman. Bata pa lang siya, napapansin na ng mga tao ang kakaiba niyang kilos, mahilig manakot, magbiro ng sobra at minsan ay may mga kilos siyang hindi pangkaraniwan. Pero kahit ganoon, maayos ang kanyang mga grado at tuloy-tuloy naman ang kanyang pag-aaral. Gusto sana niyang makapasok sa Kimangkon Middle School, pero hindi siya umabot sa kinakailangang score kaya hindi na siya natanggap. Pursigido si Sumanto na maabot ang pangarap niya, kaya kahit mahirap, inulit niya ang ika-6 na baitang para makakuha ulit ng entrance exam. Sa ikalawang pagsubok, sa wakas ay nakapasa siya. Ang bagong eskwelahan niya ay nasa mga 3 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Araw-araw niya itong nilalakad. Pagkatapos ng klase, inaalagaan niya ang mga kambing at nangunguha ng damo para ipakain sa mga ito. Sa gabi naman, nag-aaral siya ng Quran sa moske sa kanilang lugar. Wala pang telebisyon noon kaya simple lang ang buhay sa baryo. Masaya na ang mga tao sa mga palabas tulad ng Layar Tangkap, isang traveling outdoor na sinehan o sa mga tradisyonal na puppet show gaya ng wayang. Pero hindi nagtagal, nagsimula ng magkaroon ng problema ang kanilang pamilya. Habang nasa kalagitnaan pa lang siya ng middle school, unti-unting bumagsak ang kabuhayan nila. Sa una, hindi na sila nakakabili ng bagong damit. Kinakapos na rin sila sa pagkain. Napilitan silang ibenta ang kanilang mga hayop
mga lupa, at mga ari-arian para lang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Kalaunan, napilitan ang kanyang pamilya na lumipat sa mas maliit na bahay. Sa kanyang 3 taon sa middle school, bigla na lang siyang tumigil sa pag-aaral. Walang malinaw na paliwanag kung bakit, pero karamihan ay naniniwala na ito ay dahil sa matinding problemang pinansyal ng kanilang pamilya. Hindi rin gaanong malinaw sa mga ulat kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang o kung ano ang sitwasyon nila sa loob ng bahay. Pero ayon sa ilang kwento, hindi raw ito maituturing na maayos o mapagmahal na tahanan. Tulad ng maraming pamilya sa liblib na bahagi ng Indonesia, malakas ang paniniwala nila sa mga tradisyon. Kaya kapag may batang nagpapakita ng kakaibang ugali o emosyonal na problema, madalas ay hindi ito pinapansin. Para sa kanila, normal lang ang pagiging malikot o tahimik. Anila, parte lang ito ng paglaki. Lumaki si Sumanto sa mundong kulang sa emosyonal na suporta at kung saan ang nararamdaman ng isang bata ay madalas binabalewala. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga batang lumaki sa kahirapan at nakaranas ng trauma o kapabayaan ay may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng mental health issues pagdating ng kanilang pagtanda. May ilan na nagiging mapanakit habang ang iba naman ay naliligaw ng landas. Sa kaso ni Sumanto, lalo pang lumubha ang kanyang kalagayan dahil sa kakulangan ng kalinga at pag-unawa mula sa kanyang kinalakihang kapaligiran. Pagsapit niya sa hustong gulang, malayo na si Sumanto sa tinatawag na normal na direksyon ng buhay. Habang nagtatrabaho sa Lampung, nakilala niya ang isang babae na si Sutrima. Naging magkasintahan sila, nagpakasal, pero hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Pagkatapos nilang ikasal, unti-unting nag-iba ang ugali ni Sumanto. Naging mainitin ang ulo niya at madalas ay nauuwi sa pananakit, lalo na sa kanyang asawa. Dahil dito, nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Hindi naglaon, noong 1993, muling nag-asawa si Sumanto. Sa pagkakataong ito, sa isang byudang si Tugiem, nakatrabaho niya sa isang pabrika ng asukal. Nagkaroon sila ng anak na babae. Pero kahit may sarili na siyang pamilya, hindi pa rin naging maayos ang takbo ng kanyang buhay. Madalas siyang umalis ng bahay nang walang paalam at kapag nasa bahay naman, naging mapanakit siya hindi lang sa asawa kundi pati sa anak. Sa huli, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang naging pagsasama. Pagsapit ng taong 2003, bumalik si Sumanto sa kanyang bayan sa Purbalingga. Sa pagkakataong ito, mag-isa na siyang naninirahan sa isang maliit at sira-sirang bahay sa dulo ng nayon. Lubos na siyang naghihirap, pati bigas ay halos hindi na niya kayang bilhin, at ang karne ay matagal na niyang hindi natitikman. Dahil sa matinding gutom, nagsimula siyang mag-isip, ano kaya ang lasa ng tunay na karne? Noong January 11 ng kaparehong taon, may narinig siyang balita mula sa nayon. Pumanaw si Aling Rima, isang 81 taong gulang na matandang babae. Nakatakda ang kanyang libing sa araw ding iyon. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Sumanto ang isang nakakatakot na ideya. Paano kung kunin ko ang bangkay? Paano kung lutuin ko ito? Hinintay niyang tumahimik ang paligid. Pagkalipas ng 16 na oras mula nang mailibing si Aling Rima, tahimik siyang nagtungo sa sementeryo, hinukay ang libingan at inilabas ang katawan. Ipinuslit niya ito sa isang sako at dinala pa uwi. Hiniwa-hiwalay ni Sumanto ang bawat parte ng katawan. Ayon sa ilang ulat, tinanggal pa raw niya ang ari at ginawa itong kwintas na isinabit sa kanyang leeg. Niluto niya ang ilang bahagi ng laman na para bang karaniwang ulam lang. Pero hindi nagtagal, may isang taga-baryo ang nakapansin. Napansin nilang may gumalaw sa libingan at nang silipin, wala na ang bangkay sa loob ng ataol. Isang lalaki ang lumapit, halatang takot at galit, sabay sigaw, "Nakita ko si Sumanto, siya ang kumuha ng katawan." Ang mga taga-baryo. Agad nilang hinuli si Sumanto at dinala sa himpilan ng pulis. Dito na nagsimula ang masusing investigasyon. Mabilis ang kilos ng mga otoridad, tinawag si Sumanto para tanungin, at ang mga sagot niya ay ikinagulat ng buong bansa. Kalma lang ang kanyang mukha habang ini-interview at may bahid pa ng ngiti nang sabihin niya, "Oo,
Kinain ko siya. Nang tanungin siya ng pulis kung ano ang lasa ng laman ng tao, sumagot siya ng tila wala lang, hindi masarap. Mas masahol pa sa aso o daga. Mas masarap pa ang karne ng pusa. Sa Indonesia, ang pagnanakaw o paglapastangan sa libingan ay isang malaking kasalanan. Paano pa kaya ang pagkain ng bangkay? Lampas na ito sa imahinasyon ng kahit sino. Sa una, sinabi niya na ginawa niya ito dahil sa matinding gutom. Pero habang lumalalim ang investigasyon, nag-iba ang kanyang kwento. Ayon sa kanya, hindi lang para sa pagkain ang dahilan, kundi para raw sa espiritual na kapangyarihan. Naniniwala siya na sa pagkain ng laman ng tao, makakakuha siya ng lakas. At hindi lang basta lakas, naniniwala siyang maaari pa siyang maging immortal. Dahil dito, nagsimulang pagdudahan ng mga otoridad ang kanyang kalagayang pangkaisipan. Sinimulan nilang balikan ang kanyang nakaraan para alamin kung saan nanggaling ang ganitong paniniwala. Dinala ng investigasyon ang mga pulis pabalik sa Lampung noong kasal pa si Sumanto sa una niyang asawa. Dito nila nalaman ang tungkol kay Taslim, ang sinasabing guro ni Sumanto. Pero si Taslim ay hindi doktor. Hindi rin siya lisensyadong manggagamot. Isa siyang dukun, isang albularyo na nagpapanggap na may kakayahang magpagaling gamit ang ritual at mahika. Ayon kay Sumanto, ang ideya tungkol sa pagkain ng bangkay ay mismong itinuro sa kanya ng kanyang mentor na si Taslim. Ayon daw kay Taslim, kapag nakakain siya ng 7 bangkay, magkakaroon siya ng kakayahang bumuhay ng patay. At kung gusto pa niya ng mas malakas na kapangyarihan, kailangan niyang kumain ng 21 o kahit 41 na katawan. Dahil dito, nagtakda siya ng kanya kota. Habang sinusuri ang bahay, nakakita rin sila ng damit na pag-aari ng isang lalaking kilala sa nayon, si Mistam, isang matandang tradisyonal na manghihilot. Madalas siyang umiikot sa mga bahay upang manggamot. Naalala ng mga residente ang huling beses na nakita si Mistam, papunta siya sa bahay ni Sumanto. Pagkatapos noon, hindi na siya muli pang nakita. Kutob ng mga residente, si Sumanto ang may kinalaman sa pagkawala ni Mistam, pero kulang ang ebidensyang hawak ng mga pulis para mapatunayan ito. Walang bangkay na natagpuan na tiyak na kay Mistam, walang saksi, walang direktang pag-amin. Ang tanging koneksyon lang ay ang damit ni Mistam na nahanap sa loob ng bahay ni Sumanto at mga chismis mula sa mga tao sa nayon. Kaya kahit malakas ang usap-usapan sa buong komunidad, hindi siya kinasuhan ng pagpatay. Sa katunayan, wala siyang record ng anumang kaso ng murder. Sa Indonesia, malaki pa rin ang impluwensya ng spiritualidad at tradisyonal na paniniwala, lalo na sa mga liblib na lugar. Kahit karamihan ay Muslim, marami pa ring naniniwala sa albularyo, espiritu, at mga hindi nakikitang puwersa. Yung mga nagsasabing may kapangyarihang espiritual ay madalas pinaniniwalaan kaysa questionin. Ganyan ang nangyari kay Sumanto. Naniniwala siyang makakakuha siya ng kapangyarihan sa pagkain ng laman ng tao. Pero ayon sa mga eksperto, posibleng hindi lang ito usapin ng paniniwala, kundi may mas malalim na problemang psikolohikal na hindi agad naintindihan o nabigyang pansin. Lumaki si Sumanto sa isang kapaligiran na malayo sa sibilisasyon, kulang sa edukasyon at namulat sa mga aral tungkol sa espiritual at tradisyonal na paniniwala. Dahil dito, posible raw na naapektuhan ang paraan ng pagtingin niya sa mundo. Nang siya ay humarap sa paglilitis, naging sentro ng usapan ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Nagtalo-talo ang mga eksperto, psychiatrist, at maging ang publiko. May sakit ba siya sa pag-iisip? O biktima lang siya ng paniniwala sa kababalaghan? Dinala si Sumanto sa mga psychiatrist para masuri. Ayon sa ilan, posible raw siyang may matinding sakit sa pag-iisip, gaya ng schizophrenia, kaya nahirapan siyang makilala ang imahinasyon mula sa katotohanan. At dito lalong naging malabo ang tanong, si Sumanto ba ay isang kriminal o isang pasyenteng matagal nang pinabayaan? Kalaunan, ipinakita ng kanyang abogado ang isang opisyal na ulat mula sa mga psychiatrist. Ayon dito, may problema talaga siya sa pag-iisip. Dahil dito, giniit ng depensa na hindi siya dapat ituring na responsable sa kanyang ginawa. Wala rin daw siyang pinatay. Hindi siya isang mamamatay tao,
kundi isang taong may sakit sa pag-iisip na kumuha ng bangkay dahil sa maling paniniwala. Paliwanag pa ng kanyang mga abogado, wala siyang masamang intensyon. Hindi ito dahil sa galit o kasamaan, kundi dahil sa paniniwalang may espiritual siyang tungkulin na dapat tuparin. Para sa kanila, si Sumanto ay naniniwala na tama at makabuluhan ang kanyang ginawa. At sa hindi inaasahang desisyon, sumang-ayon ang korte. Bagamat inamin niya na kinuha niya ang katawan, patuloy niyang sinasabi na hindi iyon mali sa kanyang pananaw. Noong July 22, 2003, inilabas ng korte ang desisyon. 5 taon na pagkakakulong ang hatol kay Sumanto. 1 taon na mas maikli kaysa sa hiling ng prosekusyon. Hindi siya nasintensyahan ng murder dahil walang sapat na ebidensyang magpapatunay na may pinatay siya. Gayunpaman, sinampahan pa rin siya ng kaso, hindi dahil sa pagpatay, kundi dahil sa paglapastangan sa libingan at pagnanakaw. Pero ang nakapagtataka, hindi siya kinasuhan ng pagnanakaw ng bangkay, kundi ng pagnanakaw ng ari-arian, at sa kasong ito, itinuring na ari-arian ang katawan ni Aling Rima. Marami ang nabulabog sa desisyong ito. Para sa ilan, tila nawalan ng respeto ang batas sa mga namayapa. Para naman sa iba, ito'y malinaw na gusot sa sistema, kulang at hindi sapat para tugunan ang bigat ng ginawa ni Sumanto. Maging ang abogado ni Sumanto ay naglabas ng saloobin. Ayon sa kanya, ang katawan ng tao ay hindi basta kalakal o basurang pwedeng basta na lang galawin. Ito'y dating isang buhay na tao, kaya nararapat lang na igalang, hindi tratuhing parang bagay. Inamin din ng korte na malaki ang posibilidad na si Ginang Rima ay hindi lang ang biktima ni Sumanto. Gayunpaman, wala nang isinampang bagong kaso laban sa kanya. Dahil dito, maraming tao ang hindi naging panatag, lalo na't mabigat ang krimen at may mga taong nawawala pa na maaaring konektado sa kanya. At kahit pa itinuro ni Sumanto ang isang albularyo na si Taslim bilang nagtulak sa kanya at kinilala naman ito sa investigasyon, walang malinaw na ulat kung nasampahan ba ito ng kaso o naimbestigahan ng seryoso. Isa ito sa mga tanong na nananatiling walang kasagutan hanggang ngayon. Hindi natapos ni Sumanto ang buong 5 taong sentensya. Napagaan ang kanyang parusa at nakalaya siya makalipas lang ang 3 taon dahil daw sa mabuting asal at pagpapakita ng kagustuhang ayusin ang kanyang buhay at muling makisalamuha sa lipunan. Ayon sa ilang ulat, habang nasa kulungan, tila unti-unti siyang nakaramdam ng totoong pagsisisi. Hindi na raw siya ang dating tao na pumasok sa bilangguan. Pagkalaya, pinili niyang ayusin ang kanyang buhay, isang hakbang na ikinabigla ng marami, lalo na't galing siya sa isang krimen na halos imposibleng limutin. Nagsimula ang pagbabagong buhay ni Sumanto sa pananampalataya. Pagkalaya, sumali siya sa isang pesantren, isang Islamic boarding school sa kanilang bayan sa Purbalingga. Ang paaralang ito ay tinatawag na An-Nur at pinamumunuan ni Supuno Mustajab. Doon, mas lumalim ang kanyang pag-unawa sa Islam. Tinuruan siyang magsisi, magnilay at bumalik sa tamang landas. Unti-unti, napansin ng mga tao sa paligid niya ang kanyang pagbabago, naging mas kalmado, mas magiliw, laging may ngiti sa labi at nagkaroon siya ng magandang ugnayan sa ibang mga estudyante. Kumalat agad ang balitang ito at nang makarating ito sa mas maraming tao, nagsimulang magbago ang tingin ng ilan sa kanya. May mga nagtanong o naawa, si Sumanto ba talaga ay isang halimaw gaya ng inaakala ng lahat? O isa lang siyang taong nagutom, naligaw at nawalan ng gabay? Isang taong hindi na nakita ang bangkay bilang sagrado, kundi isang bagay na iniwan na ng lahat? Maaring sumagi sa kanyang isipan na, kung uod rin lang ang kakain sa kanya, bakit hindi na lang ako? Habang lumilipas ang panahon, may mga nagsimulang magduda sa mismong kaso ni Sumanto. Para sa isang krimen na gumimbal sa buong bansa, kapansin-pansing kaunti lang ang totoong ebidensyang inilabas sa publiko. Ayon sa otoridad, may nahanap silang mga buto at bahagi ng katawan sa bahay ni Sumanto. Pero ang lumabas lang sa publiko ay mga larawan mula sa reenactment ng investigasyon at hindi aktwal na ebidensya.
Kaya nagsimula ang mga tanong, bakit parang ang bilis ng investigasyon ng mga otoridad? Paano nila agad nalaman kung saan siya nakatira matapos lang may magsabing may dala siyang bangkay? Mula rito, lumitaw ang iba't ibang haka-haka. Baka may ibang taong pinagtakpan si Sumanto. Baka nagamit o naimpluwensyahan lang siya. Tahimik man, pero parang kinumpirma rin ito ng isang opisyal na nakausap si Sumanto habang nakakulong. Ayon sa kanya, mismong si Sumanto raw ang nagsabi, "Nagugutom ako. Nakikita ko yung ibang tao kumakain ng karne, pero ako, wala akong pambili." At nang mabalitaan niyang may namatay, naisip niya, bakit hindi? Baka pareho lang din ang lasa sa baka o kambing. Pero lalo pang naging masalimuot ang kwento. Pagkalaya niya matapos ang 3 taon, lumabas sa ilang panayam at ulat na may bago siyang revelasyon na nakapatay siya ng 2 tao. Isa raw ay katrabaho niya at ang isa pa ay taong nagtangkang pagnakawan siya. At sa parehong insidente, sinabi niyang pinutol niya ang ari ng mga biktima, ginawa raw niya itong agimat. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbabago ang mismong kwento ni Sumanto. Noong nililitis pa siya, mariin niyang itinanggi na pumatay siya ng tao. Pero makalipas ang ilang taon, sa iba't ibang panayam at usap-usapan, parang may mga pagkakataong binabanggit niya na baka nga may napatay siya at hindi lang basta kumain ng bangkay. Ang problema, wala ni isa sa mga pahayag na iyon ang napatunayan. Walang matibay na ebidensya, walang kasong murder na isinampa. At dahil pabago-bago rin ang kanyang kwento sa bawat pagkakataon, mas lalong naging mahirap tukuyin kung ano talaga ang totoo. Para sa ilan, ang magulong pagsasalaysay niya ay maaaring senyales ng mas malalim na isyu tulad ng problema sa pag-iisip, trauma o matinding pagkalito sa pagitan ng realidad at paniniwala. Matagal nang sinabi ng ilang eksperto na posibleng may mental disorder si Sumanto. Kung totoo man ito, maaaring kaya pabago-bago ang kanyang kwento ay dahil hindi rin siya lubos na nakakakonekta sa katotohanan o baka talaga lang niyang pinaniniwalaan ang iba't ibang bersyon ng mga nangyari sa kanya sa iba't ibang panahon. Pero ngayon, hindi na siya ganap na nakakubli sa anino ng nakaraan. Matapos ang ilang taong pananahimik, unti-unti siyang muling lumitaw sa mata ng publiko at sa paraang hindi inaasahan. Naimbitahan si Sumanto sa isang local event na may temang nakakatakot pero para raw sa katuwaan, isang fun run kung saan hahabulin ng isang kanibal ang mga kalahok. Sa panahong iyon, gumawa rin siya ng Instagram account. Doon, ipinapakita niya ang kanyang araw-araw na pamumuhay tulad ng mga inspirational post, simpleng gawain at pati na rin mga mukbang video. Sa isa sa mga post, makikita siyang kumakain ng paborito niyang pagkain na satay. Mabilis na nag-viral ang video. Sa hindi inaasahang pag-ikot ng kapalaran, natagpuan ni Sumanto ang bagong direksyon sa buhay bilang isang mukbang content creator. Muling nakita ng publiko ang kanyang mukha, pero sa pagkakataong ito, hindi na bilang kriminal sa balita, kundi bilang vlogger na kumakain sa harap ng kamera. Marami ang nagulat. Heto ang lalaking dating kinatatakutan at hinusgahan, ngayon ay nakaupo na lang, nakangiti, kumakain ng satay. Para sa ilan, isa itong kwento ng pagbabago, isang taong dumaan sa parusa, nagsikap magbagong buhay, at ngayon ay bumabangon muli. Sabi ng iba, lahat tayo ay may karapatang mabigyan ng pangalawang pagkakataon, na ang nakaraan ay hindi dapat maging hadlang sa pagbuo ng mas mabuting kinabukasan. Pero hindi lahat ay sang-ayon. Sa comment section pa lang, halatang hati ang opinyon. May mga nag-aalinlangan, may mga lantaran ng pangamba, at meron pang pabirong nagtatanong kung ano raw talaga ang laman ng kinakain niya sa video. Mga komentong halatang may bahid ng takot at paalala sa madilim niyang nakaraan. May tensyon sa pagitan ng mga naniniwalang pwedeng magbago ang tao at sa mga ayaw kalimutan ang dati niyang ginawa. Tanong ng ilan, karapat-dapat ba siyang panoorin, pagtawanan, i-follow sa social media? Ang kanyang nakaraan ay hindi basta mabubura. Pero dahil sa kanyang kwento, may mas malaking usapin ang naungkat, ang tungkol sa kahalagahan ng mental health.